Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating Professor, Sir Abel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako, 10 ng aking mga kagrupo ay narito sa inyong harapan upang maghatid ng isang role-playing na pinamagatang digitalization in various sector. Subalit, bago ko simulan ng aming role-playing, nais ko munang ipakilala sa inyo ang magsisiganap. Shelo bilang government official, Maricel bilang finance representative, Maricel bilang education representative, Carmina bilang small retailer, Criselda bilang healthcare representative, at Juliet bilang manufacturing representative. Isang araw, sa isang conference room, magkakasama ang mga kinatawa ng iba't ibang sektor sa ekonomiya upang talakayin ang mga hamon at solusyon sa digitalization. Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon para talakayin ang digitalization sa iba't ibang sektor. Mayroon tayo mga representatives mula sa mga primary sectors upang tuklasin ang mga particular na hamon at solusyon na kinahaharap natin sa ngayon. Magsimula tayo sa pangangalaga sa kalusugan. Ano ang pinakalaking hamon na kinahaharap ng inyong sektor? Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Criselda Opeda, ang kinatawa ng sektor ng healthcare. So masasabi ko po na yung hamon ng digitalization sa healthcare is yung pagprotekta sa seguridad ng datos sa mga pasyente para maiwasan yung mga cyber libel at data breach. Pangalawa, yung pagbibigay ng sapat na pagsasanay sa mga healthcare representatives or professionals para mas maging komportable sila sa paggamit ng mga digital tools and technology. At pangatlo, yung paniniguro na yung mga digital healthcare services ay accessible sa lahat ng pasyente, lalo na dun sa mga liblib na lugar. At lastly, yung pagpapanatili ng kalidad ng serbisyo at pagbibigay ng personal na attention sa mga pasyente sa kabila ng digitalization. So yung mga nasabi kong hamon to, ito yung dapat tugunan ng mga healthcare providers and policymakers para masiguro natin na yung digitalization is makakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga pasyente. Okay, thank you, Criselda. Okay, ang susunod naman natin is yung finance representative. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Maricel Villesa, finance representative. When it comes to finance, gusto namin ng maayos na sistema. Ang problema lang ay hindi malinaw ang mga rules. Mabilis kami mag-innovate, pero mabagal ang nasa gobyerno. Ang bagong teknolohiya ay pwedeng makatulong sa maraming tao. At the same time, kailangan din protektahan ang mga consumers. Maraming salamat, Mrs. Villesa. Ngayon naman ay gusto kong marinig ang panig ng ating education representative. Magandang araw po. Ako po si Maricel Presnedi bilang Education Representative. Bilang isang kinatawa ng sektor ng edukasyon, masasabi ko na ang mga hamon sa digitalization ng edukasyon ay ang pagtiyak na ang lahat ng mag-aaral ay may pantay na akses sa teknolohiya at internet. Mas mapabuti ang digital literacy ng mga guro at estudyante at maprotektahan ang mga mag-aaral laban sa cyberbullying at online na mapanganib. Hindi kasi lahat ng estudyante o pati mga guro ay may alam sa teknolohiya. Ang hamon dito ay siguraduhin na ang digitalization ay hindi magpapalaki ng agwat sa pamagitan ng mayayaman at mahihirap. At dapat ito ay makakatulong talaga sa pag-aaral, hindi lahat sa pagpapalit ng makalumang pagtuturo. Okay, maraming salamat, Mrs. Presnedi. Ngayon naman ay gusto kong marinig ang panig ng ating manufacturing representative. Good morning everyone. Ako po si Judith Lloren, manufacturing representative. Sa usaping manufacturing naman, changes ang pinakamalaking hadlang namin. Dahil maraming matatagal ng empleyado ang natatakot mawalan ng trabaho dahil sa automation. Nakikita nila yung mga bagong teknolohiya bilang banta at hindi tulong.
Kaya kailangan namin mag-invest sa pagtuturo at pagsasanay sa kanila para ipakita na ang trabaho nila ay mas mapapadali sa tulong ng technology at hindi naman ito magiging banta para sila ay mawala ng trabaho. Ito ay pagbabago lang ng culture of work, hindi lang sa usapin ng teknolohiya. Okay, maraming salamat, Miss Lauren. Next natin is small retailer. Good day everyone! Ako po si Carmina Espejon, ang representative ng small retailer. Isa sa mga problema ang pagiging digital para sa maliliit na tindahan o yung mga small retailers. Dahil mahal ang mga bagong sistema o online store at kailangan din ng kaalaman at hindi lahat kayang sumabay. Thank you po. Maraming salamat, Mrs. Espejon. Ngayon naman ay gusto kong marinig ang panig ng ating government official representative. I'm Shelo Carpio as a government official. Ang gobyerno naman ay nahaharap sa maraming problema, tulad ng pag-upgrade ng mga lumang system. Dahil hindi yun ganun kadali, bukod doon, masyadong mahal at nangangailangan ng malaking pondo. Kailangan ding protektahan ang datos ng mga tao habang nagbibigay ng maayos na serbisyo online. Maraming salamat, Mrs. Carpio. Okay, pag-usapan natin ang mga solusyon kung paano naman natin matutugunan ang mga isyong ito. Okay, gusto ko uling marinig kung ano ba yung magiging solusyon ng finance representative. Ano ang iyong opinion? Bilang isang kinatawan ng sektor ng pananalapi, masasabi ko na ang solusyon sa digitalization ng finance ay ang pagpapatupad ng secure at reliable na digital system, pagpapabuti ng cybersecurity measures, pagbibigay ng financial literacy sa mga kliyente tungkol sa digital transactions, pag-integrate ng artificial intelligence at machine learning para sa mas mabilis at maayos na serbisyo. Dapat tayo magkaroon ng bukas na communication sa gobyerno para makagawa ng mga rules na magpapapalago at pagbabago habang pinoprotektahan ang mga consumers. Okay, maraming salamat. Next natin ngayon is ang healthcare representative. Bilang isang kinatawan ng sektor ng healthcare, masasabi ko na yung mga solusyon sa digitalization is yung pagpapatupad ng secure and reliable na electronic health records, so yung tinatawag nating EHR, para sa mas organized data ng pasyente. Sunod is yung pagpapabuti ng telemedicine services para sa mas malawak na access sa healthcare. Pangatlo is yung pagbibigay ng training sa mga healthcare professionals sa paggamit ng digital tools para sa mas epektibong serbisyo. And lastly is yung pagtitiyak na yung lahat ng pasyente, lalo na yung mga nasa liblib na lugar, is may pantay-pantay na access sa digital healthcare services para sa mas mabuting kalusugan ng lahat. Yun lang po. Next natin is ang manufacturing representative. Ang digitalization sa manufacturing ay may layunin mapabuti ang efficiency, productivity at kalidad ng mga produkto sa pamamagitan ng paggamit ng mga advanced na teknolohiya tulad ng mga automation, robotics at data analytics. Ito ay makakatulong sa pagbawas ng gastos, pagpapabuti ng supply chain at pagtaas ng competitiveness ng mga kumpanya sa industriya at manufacturing. Okay, maraming salamat. Next naman natin is education representative. Sa education, kailangan po ng training lalo na para sa mga komunidad na kulang sa serbisyo. Meron tayo mga university na nagpapatupad ng mga short course about digital curriculum para sa lahat ng mga estudyante. Hindi lahat para sa mga tech majors, may mga partnership din tayo, lalo sa mga lokal na paaralan na nagbibigay ng mga digital literacy program tulad po ng TESDA. Okay, maraming salamat. Ang next naman natin is ang small retailer representative. Ang solusyon sa sektor ng small retailers tungkol sa digitalization ay ang paggamit ng mga teknolohiya tulad ng e-commerce platform, digital payment system gaya ng GCash, Paymaya, and other online payment. Paggamit ng Facebook, TikTok, and other social media marketing para mas mapabuti ang aming operasyon. Magkaroon ng maraming customer at mataas na sales income. Okay, maraming salamat. Next naman natin is ang government official.
Ang solusyon sa digitalization ng gobyerno ay ang pagbuo ng mga online system at portal para sa mas mabilis at madaling serbisyong pampubliko. Pagpapalakas ng cybersecurity at pagbibigay ng training sa mga empleyado ng gobyerno sa paggamit ng teknolohiya. Layunin nito na mapabuti ang transparency, accountability at kahusayan ng mga serbisyo ng gobyerno para sa mga mamamayan. Sa ganitong paraan, mas mapapadali ang mga transaksyon at aplikasyon at mas magiging accessible ang mga serbisyo ng gobyerno sa lahat. Sa pagtatapos ng meeting, mahalagang timbangin natin ang mga pros and cons ng digitalization sa iba't ibang sektor ng gobyerno. Dahil sa kabila ng potential benefits tulad ng mas mabilis na serbisyo, mas mabuting access sa information, at mas mataas na productivity, mayroon ding mga pagsubok tulad ng digital divide, cybersecurity threats, at kawalan ng kaalaman sa teknolohiya. In the end, ang susi sa matagumpay na digitalization ay ang pagkakaroon ng maayos na pagpaplano, pagsasanay at implementasyon, pati na rin ang patuloy na pag-monitor at pag-evaluate ng mga resulta sa paggamit nito. Muli, maraming salamat sa inyong lahat para sa inyong mahalagang insights at perspective. Ang pag-uusap na ito ay nagpapatunay lang na ang digitalization ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya. Ito ay tungkol sa mga tao, pagpapabuti ng kapaligiran, proseso at kooperasyon. At muli, maraming salamat at dito nagtatapos ang ating pag-uusap. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po ay may napulot kayong aral sa aming role-playing at sana po ay natutunan natin kung paano labanan ang mga hamon at magkaroon ng solusyon sa ating digitalization. Maraming salamat pong muli.